Ayon po sa National Kidney and Transplant Institute, pataas na ng pataas ang kaso ng kidney stones sa mga kabataan. Madalas po itong nagsisimula sa pananakit ng likod o tagiliran at kapag napabayaan, pwedeng magdulot ng mas malalang komplikasyon sa atin pong kidneys. Yes, Mommy Dims. At bakit nga ba dumarami ang mga kabataang nagkakaroon nito? At ano nga ba ang mga dapat gawin para maiwasan ang kidney stones? Alamin natin yan kasama ang nephrologist na si Dr. Riza Antonetso. Good morning, Doc Riza. Welcome back. Good morning, Doc Doc Val. Riza. Doc Riza, this is a very good conversation na pag-uusapan natin today because ang dami kong kakilala ngayon na bata pa nagkakaroon na ng kidney stones. Dati kasi parang worry mo pag medyo tumatanda ka na, ay tsaka na. Ngayon hindi, wala na siyang pinipiling edad. Let's start. Ano nga po ba ang kidney stones? So yung kidney stones po o bato sa bato kung tawagin sa Tagalog ay yung namumuong kristal sa loob po ng kidneys natin o sa daluyan ng ihi. So galing po ito sa maraming mineral salts na nagdikit-dikit at tumigas na po sa pagkalipas ng panahon. Ito naman, Doc, gaya nga ng sinabi ni Mommy Dims, no? Pabata talaga ng pabata. Kasi ayon sa National Kidney and Transplant Institute, kamakailan, mas bumabata raw talaga yung edad na nagkakaroon ng mga komplikasyon doon sa bato. Ano sa tingin niyo, Doc, yung dahilan kung bakit nangyayari ito ngayon? Unang-unang sa lahat, yung pinakapangunahing sanhi po talaga na bakit nagkaka-kidney stones sa isang tao ay dahil kulang po tayo sa tubig. Tapos, yung paghilig sa soft drinks, mahilig sa fast food, sa processed food, gaya ng canned goods, instant noodles, maaari din po maging sanhi ng bakit nagkaka-kidney stones po tayo. Kapag kulang din po sa ehersisyo, kulang sa physical activity, nakaka-contribute din po ito. Naku, yung mga kapatid natin nanonood ngayon, nag-check na sila. Oh, check. Naku, ako yun na. Hindi ako uminom ng tubig. Oh, mahilig ako sa ganito. Soft drink. Oo, at saka sa, ang tawag dito, processed food. Check. Okay, ako din yung walang ehersisyo. Check. Naku, kung kayo po, mga kapatid, ay nanonood ngayon, makinig ng maigi kay Doc Riza para malaman natin kung paano natin maiwasan or masusolusyonan. Ano nga ba, Doc, ang mga early symptoms ng kidney stones na dapat bantayan po ng ating mga kapatid? Minsan po kapag maliliit pa po yung mga kidney stones, wala pong nararamdaman talaga yung pasyente. Minsan nakakakita lang po sila na may buhangin po sa ihi nila. Pero kapag lumalaki na po ito, kapag nagkakaroon na po ng pagbabara sa daluyan ng ihi, maaari na po nakakaramdam ng masakit po yung tagiliran po o yung ibabang likod. Minsan po yung iba, madalas na po yung pag-iihi nila. Minsan naman yung iba, mahabdi na po yung ihi kasi nga po nagkaka-infection na po sa ihi or urinary tract. Yung iba naman po, nagkakaroon po ng dugo sa ihi. So, yun yung mga dapat bantayan natin, no? Kasi minsan, di ba, akala natin, pag sa lower back po yung masakit, akala natin parang muscle siya. Muscle pain, yes. Oo, pero ang totoo, pwede pala na kidney stones na yun. Oo. Kaya aantabayanan natin. Kaya napaka-importante, i-check din natin talaga yung mga sintomas na nararamdaman natin. Eto naman, Doc, paano naman makakaiwas ang ating mga kapatid sa pagkakaroon ng kidney stones? Gaya po ng sinabi ko kanina, yung pangunahing sanhi po ng kidney stones ay kulang sa tubig. So number one advice, uminom po ng maraming tubig. Umuyos po tayo sa mga maaalat, sa processed food, sa mga matatamis na inumin. Huwag na po masyado sa mga soft drinks, sa mga juices. Doon na po tayo sa tubig. Tapos regular balanced diet, tapos regular na ehersisyo po. Ayan, so paalala na lang din sa ating mga kapatid, no, may chance pa rin pong bumalik yung kidney stones, lalong-lalo na kung hindi natin babaguhin ang ating lifestyle. Kaya napaka-importante po ang regular check-up at healthy habits para mapanatiling malusog ang ating mga bato. Oo, ang ganda ng usapan natin. Sana napahaba pa natin ng konti. But thank you so much, Doc Riza, for being here today. Doc, any social media accounts we can follow you on or saan kami pwede ka naming makita for your clinics? So affiliated po ako sa National Kidney and Transplant Institute tsaka sa Lung Center of the Philippines po. Yun. Maraming salamat, Doc Riza. Thank you, Doc. So, maraming salamat. Thank you. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.